Na po makalipas ang alas 4. DZRH, magandang umaga Pilipinas sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga Pilipinas. Magandang umaga Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Araw na po tayo ngayon ng Biyernes, November 29, 2024. Huling Biyernes na pala ng buwan ng Nobyembre. Sa pangalan po ni Kuya Angelo Palmones, inyo po munang makakasama. Ito po si Yuel Reyes. Magandang umaga Pilipinas Headline. Sa ulo ng ating mga balita, world war sa pagitan ni na Pangulong Bongbong Marcos at VP Sara hindi nakakaapekto sa ekonomiya ng bansa ayon sa NEDA. House Blue Ribbon Committee ipinaglaban ng hearing para makadalo si Vice President Sara sa investigasyon ng NBI o ipinagpaliban upang makadalo si VP Sara sa NBI. VP Sara Duterte hindi pa itinuturing na DOJ na terorista. Integrated Bar of the Philippines o IBP tumangging makisawsaw sa issue ng OVP Chief of Staff Zulaika Lopez. OFW naman na kapatid ni Mary Jane Veloso na umano'y inabuso ng amo, inaasahang darating sa bansa ngayong linggo. Intertropical Convergence Zone o ITCZ, shearline, magpapaulan sa ilang bahagi ng bansa ngayong Biyernes hanggang weekend ayon sa DOST Pag-asa. Yan po ang ating headlines ngayong araw muli ng Biyernes, November 29, 2024. Sa pangalan po ni Kuya Angelo Palmones, good morning, gising na, bango na Pilipinas. Ito po si Yuel Reyes para sa magandang umaga Pilipinas. Magandang umaga Pilipinas. Sa detalye ng ating mga balita, ilang bahagi ng bansa ang makararanas ng katamtaman hanggang sa may kalakasang buhos ng ulan ngayong araw hanggang sa linggo, epekto ng ITCZ at shearline. Ayon sa DOST Pag-asa, ang shearline ay nararamdaman kapag ang amihan ay nagko-converge sa easterlies o sumasalubong sa mainit na hangin na nagmumula sa Pacific Ocean. Ang mga apektadong lugar ng shearline at ITCZ ay ang mga sumusunod na lugar: Eastern Samar, Southern Leyte, Dinagat Islands, Surigao del Norte, Surigao del Sur, Camarines Sur, Albay, Aurora, Quezon, Eastern Samar, Southern Leyte, Dinagat Islands, Catanduanes at Eastern Samar. Kasama rin ng Metro Manila, Ilocos Region, nalalabing bahagi ng Central Luzon, Calabarzon, Occidental Mindoro, Oriental Mindoro at Marinduque. Pinayuhan ng Pag-asa ang publiko sa mga nasabing lugar na mag-ingat at maging alerto sa posibleng landslide at flash floods. Magandang umaga Pilipinas. Umakyat na sa 210% ang bilang ng mga bagyong tumama sa Pilipinas tuwing Pasko mula pa noong 2012. Yan ang inihayag ni Rodel Lasco, Executive Director ng Oscar M. Lopez Center for Climate Change Adaptation and Disaster Risk Management Foundation matapos ang kanilang ginawang pag-aaral sa climate change. Sabi pa ni Lasco, tumaas din ang halaga ng pinsala na naitala sa tuwing may bagyo. Samantala, nabatid din sa pag-aaral na ang heat wave na nararanasan ngayon ang mas mainit na 1.2 degrees Celsius kumpara noong 2012 at bunso dito ng pagbago na rin ng klima sa buong mundo.
kung saan sinabi nga ng hepe ng DOST Pag-asa Climate Monitoring Division kamakailan na asahan ng mas lalakas pa ito dahil nga rin sa climate change at ito na yung magiging trend natin. Kaya kung ang nararamdaman natin ngayon mas malamig kumpara sa karaniwan ngayong panahon ng amihan, asahan din natin na pag panahon naman ng tag-init, katakot-takot na init ang ating mararamdaman at pag dumating ang tagulan, naku, wag naman ho sana pero expect the worst. Bagong balita, bagong impormasyon, kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Sa iba pang mga balita, tiniyak ni National Economic and Development Authority o NEDA Secretary Arsenio Balisacan na hindi maaapektuhan ng ingay sa politika ang ekonomiya ng bansa. Sa press briefing sa Malacanang, tiniyak ni Balisacan na business as usual pa rin ang gobyerno sa kabila ng mga bangayan. Kumpiyansa din ng opisyal na hindi maaapektuhan ang ekonomiya at ang mahalagaan niya ngayon ay ang maganda at matatag na economic policies ng Pilipinas. The priority projects of this administration, projects that have been so well identified as critical to achieving that social and economic transformation that it wants to achieve in the medium term, are funded in 2025, and that Sa kaugnay na balita, pinatitiyak na din ng Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang mga economic managers na mapopondohan ang mga prioridad ng proyekto ng administrasyon sa ilalim ng panukalang 2025 National Budget. Ayon kay NEDA Secretary Arsenio Balisacan, ipinagutos ito ng Presidente para matiyak na mapopondohan ang mga proyektong mahalaga para makamit ang social at economic transformation ng bansa. Tiniyak naman ni Balisacan na mananatiling nagkakaisa ang Kongreso at ang administrasyon pagdating sa budget at pagpapatupad ng mga proyekto. the priority projects of this administration, projects that have been so well identified as critical to achieving that social and economic transformation that it wants to achieve in the medium term, are funded in 2025, and that is sustained also in the coming years. That's all that was, and we get that assurance that Congress would, Congress and the administration are in sync with respect to, to what we want to prioritize on. Ang magkasunuran tinig ni NEDA Secretary Arsenio Balisacan. Magandang umaga, Pilipinas! Hinimok naman ni House Assistant Majority Leader at Lanao del Sur 1st District Representative Zia Alonto Adyong ang House Blue Ribbon Committee na ipagpaliban ang nakatakdang pagdinig sa Biyernes, November 29 upang mabigyan ng pagkakataon si Vice President Sara Duterte na pagtuunan ang kasalukuyang investigasyon ng National Bureau of Investigation. Pinatawag ng NBI si VP Duterte upang sagutin ang mga paratang na pinagbantaan nito ang buhay ni na Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Liza Araneta Marcos at Speaker Ferdinand Martin Romualdez. Kasalukuyang iniimbestigahan ng House Blue Ribbon Committee ang umano'y maling paggamit ng mga o ni Duterte ng 612.5 milyong pisong confidential funds na inilaan sa Office of the Vice President o OVP at Department of Education na kanyang pinamunuan noon. Binanggit ni Adyong na bagamat may mahalagang tungkulin ng House Blue Ribbon Committee sa pagpapalaganap ng pananagutan ng gobyerno, ang investigasyon ng NBI ang may mas mataas na prioridad dahil sa mga direktang epekto nito sa seguridad ng bansa at tiwala ng mamamayan. Kumpiyansa si Adyong na bibigyan ng konsiderasyon ng Komite ng Kamara ang muling pagsasaayos ng pagdinig na nagbibigay tuon sa kahalagahan ng balanseng pagganap ng kanilang mga tungkulin sa pangangasiwa at paggalang sa tamang proseso. 14 na minuto makalipas ang alas 4, pagpapaliban ng House Probe. Yan po ang hiniling ni House Assistant Majority Leader at Taguig 2nd District Representative Pami Zamora. Ang House Committee on Good Government and Public Accountability
na ipagpaliban po ang nakatakdang pagdinig sa November 29, pakiusap ng mambabatas. Bigyan ng sapat na panahon si Vice President Sara Duterte upang matutukan ang kasalukuyang investigasyon ng National Bureau of Investigation. Pinatawag ng NBI si VP Sara upang magpaliwanag kaugnay sa mga aligasyon ng pagbabanta laban kay PBBM. Gayon din sa unang ginang at kay Speaker Romualdez. Ayon kay Zamora, kinakailangan ng Vice Presidente na pagtuunan ng pansin ang investigasyon ng NBI dahil sa bigat ng mga akusasyon laban sa kanya. Una na rin nangako si Duterte na dadalaw sa pagdinig ng Kamara na nag-iimbestiga sa kanyang di umano'y maling paggamit ng confidential funds na inilaan sa OVP at DepEd noong siya ay nanunungkulan bilang kalihim ng tanggapan. Gayunman, sinabi ni Zamora na mas dapat unahin ang investigasyon ng NBI dahil sa malalim na epekto nito sa tiwala ng publiko at pamamahala ng bansa. Nagdesisyon naman ng House Blue Ribbon Committee na ipagpaliban ang pagdinig nito sa Biyernes, November 29 upang hindi ito magamit na dahilan ni VP Sara na hindi humarap sa pagtawag ng National Bureau of Investigation o NBI kaugnay sa isinasagawa nitong investigasyon sa kanyang ginagawang pagbabanta kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon kay Manila 3rd District Representative Joel Chua, chairman ng komite, ang desisyon ay upang umusad ang investigasyon ng isang kritikal na isyu ng national security. Sinabi ni Chua na maraming mga miyembro ang tumawag sa kanya patungkol sa issue at sila ay nagdesisyon na ipospone ng committee hearing na ngayon ay para bigyan daan ng investigasyon ng NBI. Pinaharap ng NBI si Duterte para maipaliwanag ang kanyang alegasyon. Nauna nang itinakda ng komite ang ikalawang pagdinig kaugnay ng umano'y maling paggamit ng confidential funds na inilaan noong siya ay kalihim pa ng DepEd at sa ilalim ng kanyang opisina na Office of the Vice President. Sa kaugnay pa rin pong balita, alas 4:17, may pasok pa ho ngayon. Walang long weekend. Hindi po inurong ng Malacanang, ha? Baka akala nyo inurong dahil Sabado bukas ang Bonifacio Day. Wala hong ganyan. Sabi ho ng isang araw pa ni PS Luke Bersamin, hindi inurong ang regular holiday yun eh. Kaya paalala lang din po sa ating mga employer na nagpapapasok yung atin mga empleyado. Yung kanilang double pay na ipaalala ng DOLE, gayon din, siyempre, mamalapit na December, ang kanilang 13-month pay. Hindi naman kinakailangan umabot pa ng kaduluduluhan ng December. Bago maibigay ang 13-month pay, may iba nga na nabigyan na ng 13-month pay. 18 minuto makalipas ang alas 4, nilinaw ng Department of Justice o DOJ na hindi nila itinuturing si Vice President Sara Duterte bilang isang terorista. Kasunod dito nang sinabi ni VP Sara na balak siyang sampahan ng pamahalaan ng kasong paglabag sa anti-terror law para makansela ang kanyang pasaporte at ma-freeze ang kanyang assets at hindi niya magamit ang mga ito. Paliwanag ni Justice Undersecretary Jessie Hermogenes Andres, pinapapanagot lamang ang bise dahil sa kanyang pahayag na may inutusan na siya para patayin si Vice o si Pangulong Ferdinand Marcos Jr., House Speaker Martin Romualdez at ang First Lady kung may pumatay sa kanya. Git nito, hindi dapat pangunahan ng pangalawang Pangulo ang gobyerno at tanging ang ginawang pananakot lamang nito ang pinapapanagot ang VP Sara. Maganda umaga, Pilipinas! Probinsya muna tayo, isa pang drug den sa Datu, Udin, Sinsu at Maguindanao del Norte na minemaintain ng magkakamag-anak na pasok ng joint operatives. Sa detalye, RH19, Jun Di Makutak. Jun.
Matagumpay na napasok ng joint elements sa pangunguna ng PDEA-BARM ang isang drug den sa Sitio Brose, Zone 4, Barangay Tamuntaka, Latuodin, Sinso at Maguindanao del Norte. At matagumpay ring naaresto ang target na drug suspect na siya ring drug den maintainer kasama ng mga kaanak nito. Ang mga arestong magkakamag-anak ay kinilalang sina Baywata Amirul Ala, drug den maintainer, 56 years old, babae, Jackson Escoral Mandi, 35 years old, Jeffrey Ala Abdullah at isang Jihad Ala Abdullah, 20 years old. Ayon sa PDEA, ang naturang drug den ay siyang tanging supplier ng patingi-tinging nagbebenta ng shabu sa lugar. Nakumpiska sa nasabing drug den ang 42 piraso ng heat-sealed transparent plastic sachets ng shabu na may timbang na 25 grams, mga paraphernalia at kasamang na-recover ang ginamit na drug bypass money na nagkakahalaga ng 170,000 pesos. Upang masigurong hindi na magamit bilang drug den ang lugar, imomonitor mo na ito ng 24/7 sa tulong na rin ng community at ng barangay. Inihahanda na ang kaso laban sa mga naresto bilang paglabag sa RA 9165 of 2002. Mula sa Central Mindanao, RH19, June Dimakutak, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Jun! Magandang umaga! Magandang umaga, Pilipinas! Iginit naman ng Department of Justice o DOJ na walang sino man ang nakahihigit sa batas. No one is above the law. Sa gitna ito ng bangayan sa politika sa pagitan ni Vice President Sara Duterte at Pangulong Bongbong Marcos. Sinabi ni DOJ Undersecretary Jesse Andres na hindi exempted sa pananagutan ang mga opisyal ng pamahalaan at hindi pwedeng magkaroon ng special treatment sa mga ito. Sa gitna ito ng mga hakbang para mapanagot si VP Sara sa kanyang pahayag na ipapapatay si PBBM Speaker Romualdez at ang First Lady kung may pumatay sa kanya. Samantala, dumistansya naman ng Integrated Bar of the Philippines o IBP sa problemang kinakaharap ni Attorney Zulaika Lopez, Chief of Staff ni Vice President Sara Duterte. Ito'y matapos hamunin ni dating Presidential Spokesperson Harry Roque ang IBP na manindigan at magsalita hinggil sa isyong kinakaharap ng abogado. Sa pahayag ni IBP National President Antonio Pido, nilinaw nitong bawal sa grupo na lumahok sa partisan politics at dapat itong manatiling non-political. Wala rin anyang posisyon ng IBP sa contempt at detention order na ipinataw ng Kamara laban kay Lopez. Dahil yan po ay malinaw na kapangyarihan ng Kongreso na dalaho ng separation of power. Tuhuyan ng legislative, executive at ang judiciary. Ngayon parang pakikialam na rin ayon sa IBP. At iginit naman nila na sila ay apolitical o non-political. Nilinaw naman ng Davao Police na walang bahid ng politika ang pagdilipat sa pwesto ng higit 6 na po nilang tauhan. Ayon kay Police Regional Office 11 spokesperson Major Catherine De La Rey, bahagi lamang ito ng kanilang regular reassignment sa ibang mga rehiyon. Maaari naman daw ilipat ng pwesto ang lahat ng police officer anumang oras depende sa utos ng kinauukulan. Sinabi ni De La Rey na nagkataon lang na sumabay ito sa sumiklab na tensyon sa pagitan ng administrasyon at Vice President Sara Duterte. Kabuang 32 officer at 33 non-commissioned officer ang nirelieve sa kanilang pwesto at inilipat sa Regions 4B Mimaropa, Regions 2 PRO Cordillera at Region 5 o Bicol Region. Sa ngayon, wala pang kautusan para sa mga hahalili sa 65 inilipat na personnel pero hindi naman daw ito makaaapekto sa kanilang mga regular operations sa Davao. Una rito, nabatid na nasangkot din ang parehong mga opisyal sa umano'y double blutter at hindi maayos na drug operations. Kabilang din sa hindi ako nagkakamali, sinisilip din dito yung meron bang ginagawang pagtatago ng reported crimes lalo ho dyan sa Davao City.
Samantala, dinipensahan naman ng Philippine National Police o PNP ang kanilang mga tauhan na pinagbantaan ni VP Sara na kakasuhan ng kidnapping, disobedience at robbery. Ayon kay PNP spokesperson Brigadier General Jean Fajardo, walang basehan si VP Sara sa pagsasampa ng kaso laban sa mga miyembro ng QCPD dahil sumusunod lang sila sa direktiba ng House of Representatives. Giit ni Fajardo, ipinatupad lang ng mga pulis ang hiling ng Kamara na ilipat si OVP Chief of Staff Zulaika Lopez, ngunit pinigilan sila ni VP Sara at pinagsalitaan pa ng hindi maganda. Kabilang sa pangisulto ni VP Sara at ng kanyang security ay ang pagtawag sa isang Lieutenant Colonel na bakla na hindi anya karapat-dapat na ginawa ng pangalawang Pangulo. Apela ni Fajardo sa mga politiko, iwasan na idamay sa kanilang pagtatalo ang mga uniform personnel na sumusunod lang alinsunod sa batas. Samantala, nagpahayag naman ang PNP ng kahandaan sakaling ituloy ni VP Sara sa pagsasampa ng reklamo laban sa kanilang mga tauhan. Tsaka political man o hindi na usapin. Yung pa lang sa konteksto na pagtawag ng bakla, 2024 na. Hindi na, sabi nga ng LGBT community na nag-react dito, hindi na dapat ginagawang pang-iinsulto rin ho. Iyan. Sabi nga, kung minsan mas lalaki pa sa lalaki ang bakla. Kaya hindi na dapat ginagawang pang-iinsulto ang pagtawag na kahit kanino man. Hindi man manggaling kay VP Sara, wag na. Iwasan na ho yung mga ganyan. Magandang umaga, Pilipinas! Nanloob naman sa isang convenience store sa Zambales, arestado. Bilis ng karma, RH37, Danny Gumilang. Danny. Mabilis na naaresto ng mga otoridad ang isang magnanakaw na nanloob sa isang kilalang convenience store sa barangay Magsaysay, Castillo, Zambales. Sa ulat kay Zambales Provincial Director Ken Ricardo Pangan Jr., nilooban ng suspect na nagangalan itong si Nicolay Agbuya ang isang Alphamart sa nasabing lugar. Patakas na umano ito ng masakote at mabawi sa kanya ang mga ninakaw na pera at mga sigarilyo at na-recover din sa kanya ang isang caliber 22 revolver. Napag-alaman na nilooban din ito ang isang convenience store sa Mexico, Pampanga, kung saan nasa pool ito ng CCTV camera at nakilala. Ang suspect ay kasalukuyang nakakulong na sa Castillos Municipal Police Station at naharap ito sa mga kasong robbery at paglabag sa Republic Act 10591. Danny Kubilang, RH37, DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Bagong balita, bagong impormasyon, kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Alas 4:27. RH number 1. Ako po si Lisa Macuha Elizalde na nag-aanyaya sa inyong samahan kami muli sa pagbabalik ng Art to Art alas 3:30 ng hapon dito sa DZRH Radio at DZRH News Television. Usapang sining at kultura para sa lahat tuwing araw ng linggo. Huwag kaligtaan. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. WPS akin ka. Hi everyone, this is Yana Misola and ini-invite ko po kayong manood ng WPS series this November every Tuesday and Wednesday sa DZRH. Matibay lang bumaba. Ako po
si Lisa Macuha Elizalde na nag-aanyaya sa inyong samahan kami muli sa pagbabalik ng Art to Art alas 13:30 ng hapon dito sa DZRH Radio at DZRH News Television. Usapang sining at kultura para sa lahat tuwing araw ng linggo. Huwag kaligtaan. Mancha, all you need is pride. Mapapahirapan ang South sa Pride, Asia at worry rin naman ang laundry. Sa Triple Stay Formula, tanggal ang matitinding mancha based on test sa chocolate, mud and sabon and cotton. Gawa po ito ng ACS. Magandang umaga, Pilipinas! Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Kabilis na oras, alas 4:30 na po ng umaga. Gising na, bangon na, Pilipinas! Good morning, good morning, good morning! Kamusta ho kayo? Araw na ng Biyernes. Sa wakas, holiday bukas. Hindi ngayon ang holiday, bukas po yan. November 30, ngayon pa lang November 29. Kaya baka meron mga naaalimpungatan ngayon at sinabing mamaya na lang papasok. O bukas dahil mga gusto magpa-late ganyan pang holiday, di ba? Hindi naman daw makakount na late. Yun nga lang, ngayon po regular working day. Hindi holiday. Bukas pa magdo-double pay kung may pasok ng Sabado. Kumusta ho kayo? Maaari kayo magpadala ng mensahe sa aming text line 0919-282-6485. Maghuntahan po tayo. 0919-282-6485. At padala nyo lamang po ang inyong mga mensahe sa amin hong text line. Gayon din po sa ating live streaming. Naka-live din tayo sa DZRH News Facebook page, DZRH News Television YouTube channel. And of course, kung gusto nyo ng audio lang at wala kayong radyo, maaari kayong makinig via dzrh.com.ph. At kung gusto nyo naman manood sa inyong mga telebisyon at wala kayong wifi pero meron kayong cable TV, ay mapapanood nyo po kami sa Signal Channel 18 at sa higit 1,000 pang cable operators sa buong Pilipinas. Good morning, good morning, Eco Shera, Raul Leido, gayon din kay Miss Loida Ibanez Sacramento ng Santa Rosa sa Laguna. Joe Jose Navarro ng North Carolina. Ba may binabantayan nga palang bagyo sa gawing dyan sa US. Ingat-ingat po. Ngayon din kay Divina Nogales Bisquera ng UK. Caridad Fontanar Ferreras ng Sorsogon. No one is above the law except the one who is immune. Oo naman, pero pagkatapos ng termino, sabi nga ng sinabi ng NBI, sinabi ng dating IBP president na wala namang immunity. Tanging may immunity lang ay ang Pangulo. Pero after the term, pwede nang mapanagot sa kanyang mga pinaggagawa. Yan ho ang kagandahan ng demokrasya. Yan ho ang ipinaglaban ng ating mga bayani na bukas si Gat Andres Bonifacio, Bonifacio Day. Yan ho ang kanilang mga ipinaglaban, gayon din ang mga makabayan o makabagong bayani na lumaban para sa ating demokrasya. Yan ho ang kagandahan yan. Merong immunity pag nakaupo, pero after the term, mga kanilang mga pinaggagawa, maaari na silang mapanagot. Good morning, Victor De La Tonga, Nelson Malinao, happy weekend. Anthony Abrenica, good morning.
Gayon din kay Leonard Habungan ng Tuguegarao City, Vernilio Shanoza, mga suki natin ito dyan sa Negros Occidental. Cecilia Cabuloy, Maria Alvaro, good morning po. Gayon din kay Eduardo Umampo ng California. Consolacion Aguilar, good morning po. Joaquin Gonzalez ng Tarlac at Juanito Pagduan ng Victoria Tarlac. Kumusta ho kayo? Good morning, good morning. Sa mga suki na natin na nasa mga palengke, bawag maglalamang sa kapwa, ha? Tamang timbang lang. Sa mga suki natin dyan sa Naik Public Market, good morning po, good morning. Ngayon din sa Tresa Martres City Public Market. Meron tayong binabantayan ngayong araw at ngayong 9 a.m. Itingnan natin kung dadalo, no? Dahil supposed to be ngayong 9 a.m. ipinatatawag si Vice President Sara Duterte ng National Bureau of Investigation. Ano bang ibig sabihin ng sabina? Meron na ba tong kaso? Kulong na ba agad ito, paring Ray? Kapag may sabina, napasabina ka na ba? Hindi pa naman. Wag naman sana. Pero ano nga ba yung sabina? Yan ho ay pagpapaliwanag lang. Parang kapag ang Senado at ang Kongreso, pagka naglabas ng sabina, ayun nga lang doon, pag hindi ka humarap, ipapakontempt ka. O ganun din dito, pagka hindi humarap, parang contempt din, maaring ipakulong o maglabas na agad ng warrant. Pero in this case, NBI naman yan. Yun nga lang sabi ho ni NBI Director Judge Jimmy Santiago, out of courtesy ay hindi nila ipa-aaresto si VP Sara. Willing pa nga sila na sila mismo, ang NBI mismo ang pumunta sa OVP at magtanong kay VP Sara Duterte. At yan ho ang tabayanan natin mamaya. Ang sabina, gaya nga ho ng binabanggit ko, pagpapaliwanagin lang. Tatanungin lang kung tungkol saan yung kanyang statement. Dami na ho nangyari, no? Nitong mga nakalipas na linggo. Actually, nitong linggo lang. Wala ho noong Biyernes, nag-umpisa to Huwebes nang kumpirmahin din po dito sa DZRH 2x2 na pumunta si Vice President Sara Duterte sa Kamara at ngayon nandito na tayo, nagpapatuloy dito hanggang sa ipinasabina na nga. At yan naman pagpapaliwanag lang mamayang 9 a.m. Tingnan natin kung haharap si VP Sara sa National Bureau of Investigation. Pero sabi nga ni Yusek Jesse Andres ng Department of Justice, hindi na kailangan ng dagdag na ebidensya. Dahil yun na mismo yung sinabi ng pangalawang Pangulo. Hindi na dapat tinitwist, hindi na dapat binibigyan ng iba pang kahulugan, hindi subject for interpretation. Good morning, Evan lang. Oy, happy Thanksgiving Day nga pala ngayon sa mga friends and the families natin dyan. Filipino community na nasa Estados Unidos. Nakapag-turkey na ba ang lahat? Happy Thanksgiving Day dyan sa US of A. Nabati rin natin si Papa Tracy Sheriff. Kanya-kanyang diskarte pagka Thanksgiving yan ang para mas bongga sa US ang Thanksgiving kesa sa pagdiriwang ng Pasko at Bagong Taon. Bong Samanal, good morning. Gayon din kay Lane Latte ng Cyprus. Loiza Lee, good morning, good morning. Babalikan pa ho natin ang ilan yung mga pagbati. Muli, maaari kayo magpadala ng mensahe sa ating text line 0919-282-6485. Kakasawa pag puro politika ang ating pinag-uusapan, ano? Kamusta na nga ba? Ano na nga bang presyo ng bigas ngayon, parang Ray? Magkano na kada kilo ng sa palengke sa supermarket, iba talaga mas mahal talaga. Ang pinakamababa doon 60. Magkano na ba? Aalamin natin yan sa ating meron ba tayo palengke reporter kung magkano ang presyuhan ng mga pangunahing produkto sa merkado ngayon. Samantala, bagong balita, bagong impormasyon, kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas!
Balik-balita po tayo, top 4 sa drug watch list ng Davao City arestado. Illegal na droga at armas na kumpiska ng kapulisan. Sa detalye, June Suter ng Aksyon Radyo Davao. June. Arestado sa ikinasang drug bypass operation sa mga personel ng Regional Police Drug Enforcement Unit 11 at City Drug Enforcement Unit ng DCPO sa pangunguna ni Police Lieutenant Richard Junicio. Ang kinukonsiderang top 4 sa drug watch list sa Davao City. Ang suspect na kilalang si alias Sugong, 40 anyos, nakatira sa Puro Casilak, Bukana, Barangay 76-A, Davao City, kung saan nabilan sa pusher buyer sa hinihina ng Shabu pasado alas 11 ng gabi sa Dumsat, San Rafael, Barangay 9-A. Ayon kay Police Lieutenant Junicio, na maliban sa bypass item na kumpiska rin mula sa suspect ang iba pang pakiti sa hinihina ng Shabu, kalibre 38 na revolver at 3 bala ng kalibre 38 revolver. Sa kabuuan, aabot sa 170,952 ang standard drug price ng nakumpiskang iligal na droga. Kaso paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 at Republic Act 10991 o Illegal Possession of Firearms. Ito si June Suter para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Magandang umaga! Magandang umaga, Pilipinas! Maraming salamat, June Suter. Samantala, sa iba pa nating mga balita, ngayong 20 minuto na lang, alas 5 na ng umaga, inaasahang makauuwi na ngayong linggo o sa December 1 ang kapatid ni Mary Jane Veloso na umano'y minolestya ng kanyang amo sa Saudi Arabia. Sinabi ni Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak, inihahanda na nila ang assistance para sa reklamong ihahain nito. Inaasahan namang makauuwi rin sa Pilipinas si Mary Jane sa lalong madaling panahon. Sa ngayon, wala pang petsa ang paglipat nito ng kulungan sa bansa mula sa Indonesia. Samantala, pinagkalooban ng full scholarship ng TESDA ang mga anak ni Pinay OFW drug convict na si Mary Jane Veloso. Kabilang sa mga ito sina Mark Darren, 16 years old, Mark Daniel, 22 years old, na pawang hindi pa nakikita ang ina simula nang makulong ito sa Indonesia taong 2010. Ito'y matapos mahulihan si Veloso ng heroin sa kanyang bagahe na umano'y pinadala lamang sa kanya ng kanyang employer. Samantala, formal nang binuksan kahapon ang Bicameral Conference Committee para sa 6.352 trilyong pisong 2025 national budget. Ito'y ginanap sa Sheraton Hotel sa Pasay City na may layuning pagkasunduin ang mga magkakaibang provisions ng House at Senate version. Si Senator Grace Poe ang chairperson ng Senate panel, habang si Ako Bicol Party List Representative Zaldi Co ang chairman naman ng House Committee on Appropriations, ang head ng House panel. Present din ng dalawang leader ng dalawang kapulungan ng Kongreso na sina Speaker Martin Romualdez at Senate President Francis Cheese Escudero. Sa kanyang opening statement, sinabi ni Grace Poe na nais nilang magpasa ng pambansang pondo na balanse, makatwiran at makatao. Maganda umaga, Pilipinas! Kaugnay niyan, itinulak ni Speaker Ferdinand Martin Romualdez sa Bicameral Conference Committee o tinatawag na BICAM ang paglikha ng panukalang 2025 budget kung saan ang kapakanan at pangangailangan ng mga Pilipino ang inuuna. Sa unang pagpupulong ng BICAM na siyang babalangkas ng pinag-isang bersyon ng budget ng Senado at Kamara, sinabi ni House Speaker na nagtungo sila dahil sila ay pinagkatiwalaan ng isang responsibilidad. Sinabi pa ni Romualdez na hindi dapat gawing komplikado ang babalangkasing budget. Ipinaalala rin ito sa mga miyembro ng BICAM na ang budget ay mayroong kapangyarihan upang pagandahin o sirain ang buhay ng mga Pilipino. Gihit pa nito, ang bersyon ng Kamara ay pagpapakita ng pagbibigay ng prioridad sa mga Pilipino, kabilang ang pagpapanatiling mababa ang presyo ng bilihin, lumikha ng karagdagang trabaho, maging accessible ang healthcare, mapaganda ang kalidad ng edukasyon at masiguro ang disaster preparedness. Ang kay Speaker Romualdez, maaaring magkaiba ang paraan ng dalawang kapulungan, subalit dapat ang mithiin ito ay magkapareho para mapabuti ang kalagayan ng mga Pilipino.
Nakatakda namang ilunsad ng Department of Agriculture ang Kadiwa Rice for All program sa lahat ng malalaking pampublikong palengke upang mayroong pagpilian ng mga mamimili sa mas abot kayang presyo at mapigil ang patuloy na pagtaas ng presyo nito. Ayon kay Agriculture Secretary Kiko Laurel, ang hakbang ay bilang tugon sa magkaibang presyo ng bigas mula sa binabaang taripa ng imported na bigas at ang mataas na presyong ipinapataw ng retailers. Sinabi ni Laurel na sa kabila ng binabang buwis sa imported rice, nananatiling mataas ang retail nito. Nagdag ng kalihim, merong aktual na price bulletins ng wholesale imported rice na kung saan ay nasa 37 to 38 per kilo. Sa pamamagitan ng mababang taripa at bumababang pandaigdig ang presyo, walang dahilan para patuloy na magtaas ang presyo nito dito sa Pilipinas. Ang mas pinalawak na paglulunsad ng Rice for All program ay pangungunahan ng DA sa tulong ng DILG, DTI, DOLE o Department of Labor and Employment, DSWD at iba pang ahensya sa ilalim ng Office of the President upang suportahan ang Kadiwa ng Pangulo program. Ang kasunduan na nilagdaan noon pang Hulyo ng iba't ibang ahensya na nagdetermina ng kanilang papel para suportahan ang pagtatag ng mga lokal na pamahalaan at makapag-operate ng Kadiwa ng Pangulo Centers sa buong Pilipinas. Pinatitiyak naman ni Senadora Amy Marcos kay Senate President Francis Cheese Escudero na hindi matatadtad ng mga sikreto ang panukalang pambansang budget para sa susunod na taon. Ayon sa kapatid ni PBBM, formal na siyang lumiham sa lider ng mataas na kapulungan ng Kongreso maging kay Senate Finance Chairperson Grace Poe. Idiniin niya sa liham na hindi pwedeng parang secret recipe ng KFC ang proposed 6.3 trilyong pisong national budget at kailangan anyang alam nila ang lahat ng ingredients. Una nang nanawagan si Senator Amy ng transparency sa pagsalang ng 2025 GAA o General Appropriations Bill sa deliberasyon ng Bicameral Conference Committee. Nais matiyak ng presidential sister na walang mangyayari na panibagong gulatan sa budget matapos ang issue sa kontrobersyal na pagsulpot ng ayuda para sa Kapos ang Kita program o AKAP sa 2024 national budget. Matatandaan biglang litaw ang AKAP sa bersyon ng Bicam kahit hindi pa ito kasama sa budget version ng parehong Senado at Kamara. Noong isang linggo, binadlita ni Senator Amy na inalis niya sa budget version ng Senado ang 39 bilyong pisong proposed allocation para sa AKAP dahil nais niyang pag-isahin na lamang ito at ang Assistance to Individual in Crisis Situation o AICS program ng DSWD. 13 minuto bago mag-alas 5, ikinabahala ng Comadrona Party List na halos kalahati ng healthcare workers sa bansa ang balak ng umalis sa pinapasukan nilang medical facility sa susunod na taon. Ayon sa data analytics group na ID Insight, 48.3% ng 11,000 healthcare workers na lumahok sa Universal Healthcare Survey ng DOH ang pinag-iisipan ng mag-resign. Binigyan din ni dating Assistant Secretary Cecil Santos ng ang Comadrona Party List Chairman Emeritus ng Philippine League of Private and Government Midwives ang pangangailangan na mapalakas ang health workforce ng bansa. Karamihan kasi anya sa mga sinurvey ang planong mangibang bansa, partikular ang mga physician, nurse at komadrona na idinahilan ang pagka-burnout sa trabaho. Sabi ng kinatawan ng ang Comadrona Party List, bukod pa ito sa inaalagaan ng health workers na mababang sweldo at inaalangang mababang sweldo at mas maayos na employment opportunities. Kung hindi aaksyonan ng pamahalaan ng mga nabanggit na problema, lalo anyang mauubos ang mahuhusay na health professional sa bansa at mahihirapan sa target na maging Asia's healthiest ang mga Pilipino pagsapit ng 2040. Ang Comadrona Party List ay binubuo ng mga frontline health worker gaya ng mga komadrona, nurse, pharmacist, doktor, researcher at iba pang profesional at stakeholder na nais garantiya nakararating hanggang sa malalayo at liblib na lugar ang basic health services.
Babalikan pa natin ang iba pang mga balita. Standby lang, 11 minuto po bago mag alas 5 ng umaga. Maganda umaga, Pilipinas! Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. WPS akin ka. Hello everyone, I'm Diana Menez and I'm playing Arya, isa sa mga defenders dito sa West Philippine Sea Series. Ang WPS po ay makikita po dito sa DZRH TV every Tuesday and Wednesday ngayong November. Abangan nyo. You are watching ang access pass sa concerts and fan meets of your favorite stars. Every Saturday, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. WPS akin ka. And I am the nemesis of the other WPS defenders. I'm inviting you to watch every Tuesdays and Wednesdays, 11 p.m. Magkikita-kita tayo. Say we're the best team in the country. Nakita ko yung bilyar, sabi ko, parang maganda. This sport is a woman's sport. Sa akin, pagka nasa tubig kayo lahat, pantay-pantay na yun. Pinoys are very passionate. Pinalakas ng pagsubok at pinatibay ng tagumpay. Mas titindi pa ang paghahatid ng istorya mula sa mga atletang Pilipino tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Bansa Germs versus another front may shea butter, pampalambot ng kuti sa presyong abot kaya 12.50 SRP. Kaya naman recommended ito ng Philippine Nurses Association. Kaya mga misis ay challenge yung subukan ng Shield Bath Soap. Galit sa sakit may malasakit, sulit na sulit. Maganda umaga, Pilipinas! Inyo pa rin pong nakakasama sa pangalan ni Kuya Angelo Palmones ngayon pong last Friday of the month. Ito pa rin po si Yuval Reyes. Nagki-Christmas party na ba yung iba? Aga, no? Balita muna tayo muli sa probinsya. Bakunahan kontra flu sa mga senior citizen. Aarangkada ngayon sa DOH Regional Office 8 sa Palo, Leyte. RH32 Jimmy Angay-Angay sa detalye. Jimmy. Bakunahan sa mga senior citizens at may mga karamdaman ipapatupad ngayong araw. Ito ang sinabi ni DOH Regional Director Dr. Exoperia Sabalbarino sa isang panayam. Kalakip na dito mga buntis ng kababaihan, may karamdaman, may history ng stroke, HIV/AIDS at iba pa. Isasagawa ito mamaya sa DOH Regional Office sa Bayan ng Palolite. Papasimulaan alas 9 ng umaga at magtatapos alas 3 ng hapon. Libre ang ibibigay na bakuna kontra flu sa mga senior citizens, mga buntis na mga kababayan at pang-individual na may sakit. Inaasahan naman ang DOH na sasamantalain ito ng mga senior citizens, may sakit man o wala, ang pagbabakuna kontra flu para may panlaban sa anumang sakit. Wala dito sa DYVL Action Radio Tacloban, ito si RH32 Jimmy Angay-Angay para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Jimmy. Upang higit pang maprotektahan ang industriya ng baboy sa Pilipinas mula sa epekto ng African Swine Fever o ASF,
Naglabas ng Department o ng Administrative Circular ng Department of Agriculture ng revised guidelines na inaamendohan ang naunang direktiba hinggil sa controlled use ng ASF vaccine na ginagawang mas maayos ang mga proseso at pinalalawak ang coverage upang mapabilis ang vaccination program sa buong bansa. Ang guidelines na nilagdaan ni DA Secretary Kiko Laurel ay mayroong revised provision sa DA Administrative Circulars 5 at 8 na parehong inilabas ngayong taon. Layunin ng mga amendment na ito na pabilisin ang rollout ng ASF vaccination sa mga pangunahing lugar, partikular sa mga barangay na walang naitatalang kaso ng ASF sa loob ng hindi bababa sa 40 araw. O sa mga lugar na may negatibong ASF surveillance results sa red at pink zones. Kabilang sa mga mahalagang amendment ay ang pagpapagaan ng mga requirements para sa mga farm na naisumali sa vaccination program. Bukod dito, kinakailangan din sumunod ng mga farm sa strict monitoring protocols. Ang mga bakunadong farm ay kailangang inspeksyonin kasama ang mga regular documentation na isusumite sa mga LGU at sa BAI o yun pong Bureau of Animal Industry. Binigyan din ng sample collection at testing upang masigurong ang mga bakunadong baboy ay walang ASF. Ang bagong sirkular ay naglalaman din ng updated guidelines para sa paggalaw ng mga bakunadong baboy, kabilang ang pagre-require ng clearance base sa health at testing results at pag-aatas ng depopulation para sa mga baboy na positibo sa ASF at nagpapakita ng clinical symptoms. 5 minuto po bago alas 5 ng umaga. Samantala, kasama na natin ang nabanggit natin yung flu vaccination kanina at napakahalaga sa panahon natin ngayon na mabakunahan kontra sa flu, kontra sa mga sakit-sakit. Kasama na natin si Dr. Tina Alberto, trustee ng Philippine Foundation for Vaccination. Dr. Tina Alberto, magandang umaga po. Sa pangalan po ni Kuya Angel, ito po si Yuel Reyes. Magandang umaga po sa ating lahat. Magandang umaga po, Yuel Reyes. So sa ating mga kababayan, magandang umaga po sa ating lahat. Ang ganda naman ng ngiti ni Dr. Tina. Talagang nakakaganda ng ating Friday morning. Unahin natin, Doc. Ano nga bang kahalagahan ng pagbabakuna ng flu, anti-flu? Lahat ba tayo kailangan nito taon-taon? Yeah, so napakahalaga po ng flu vaccine, hindi po natin kailangan isipin na, trangkaso lang yan, baliwala yan. Pero taon-taon, alam niyo po ba na bilyong mga katao ang naaapektuhan ng trangkaso, lalo na po yung mga extreme of age, yung mga sobrang bata at sobrang matatanda. So sa buong mundo, may almost 1 million pa rin po na katao ang namamatay taon-taon sa flu. Kaya yearly po, kailangan nagpapapakuna po tayo laban sa trangkaso. Ano bang epekto nito, Dr. Tina? Bakit kailangan taon-taon tayo nag-update, nagpapa-booster ba kung tawagin ng muling pagbabakuna ng anti-flu, o dahil may iba't ibang version na nito at nag-mutate din ng virus? Ang flu virus po ay taon-taon na nag-mutate, no? Kaya hindi po natin tinatawag actually na booster yung pagpapakuna. Kung hindi, talagang taon-taon required tayo magpapakuna. Dahil ito po ay nag-mutate. Napakatalino po ng flu virus. Ang virus po every year nag-iiba na variant or nag-iiba ng strain. Kaya po kapag hindi po tayo nag-update ng ating flu vaccine ay maaaring hindi na po epektibo yung bakuna na nakuha natin ng mga nakaraang taon. Sabagay ako, Doc, noon parang ayoko kasi medyo takot ako dahil isa ako sa mga natatakot din sa karayom. Pero naramdaman ko na ngayong taon nagpabakuna ako ng anti-flu. Pero nung tinamaan ako ng sakit, hindi katulad ng mga nakalipas na taon na grabe, halos bedridden. Opo, talaga pong yung kahit po sa ating mga malulusog na matatanda, pa nagkatrangkaso tayo, absent pa rin po tayo sa trabaho Usually 5 to 7 days talagang you're down. Ang sakit ng ulo, ang sakit ng katawan, obosipon. Sa atin po yan na malalakas ang katawan. Paano po yung mga batang-bata at lalo na yung mga matatanda na may sakit. So, minsan po, pag nagkakatrangkaso sila, nagkakaroon po yan ng komplikasyon gaya ng pulmonya,
Tapos kung hindi po natin nalalaman ang trangkaso sa mga may diabetes, high blood, ay maaaring mag-trigger po ng stroke at heart attack. So yun po yung lagi naming pinaliliwanag sa ating mga katandaan na hindi lang po yan simpleng ubo-sipon, ito po ay maaaring maging sanhi ng pagkamatay. Nabanggit niyo po yung ating mga lolo't lola na maraming nakikinig sa atin ngayon na mga senior citizens. Ano po, Doc? Anong edad nga ba hanggang baka sabihin naman ng ating mga lolo't lola masyado na silang matanda para bakunahan? Meron po ba tayong age limit or age na tinututukan lang na pwedeng bakunahan ng anti-flu? Ang anti-flu vaccine po ay binibigay natin as early as 6 months old at wala po yung age limit. So ang pagbabakuna po dapat lalong-lalo na po sa matatanda, mas importante sa kanila kasi mas matanda tayo, mas mahina ang resistensya. Pag dinapuan ng trangkaso, mas mahirap po sa atin. So wag po natin indahin yung isang saksak na masakit, yung karayom, kasi po ang protection po na ito ay maaaring makapagligtas sa atin sa mga komplikasyon, pagka-ospital at kamatayan. Ngayon ko lang nalaman na wala palang age limit yun, Doc. Ngayon, dito po may gaganapin tayong flu vaccination na Race Coalition. Race Coalition po ba ito at saan po gaganapin natin itong bakunahan? Race Coalition po ay maglo-launch po ng isang community outreach program sa City Hall ng Bacoor City under the support and leadership of Mayor Strike Revilla. At natutuwa po kami sa suporte na binibigay niya para po ma-promote ang pagbabakuna ng influenza sa Bacoor City Government Center. Opo. Anong oras po at sino-sino ang pwedeng, lalo na po ngayon, marami nakikinig sa atin, sino-sino po ang pwedeng magtungo sa Bacoor City Hall sa pangunguna po ng Race Coalition sa isasagawa nating anti-flu vaccination? Para sa araw po na ito, ang launch po ay magbibigay ng 300 vaccine sa ating mga kababayan na senior citizens. Ito po ay nakapagpatala na sa amin para po hindi po magulo. Kami po ay humingi ng tulong sa ating Office of the Senior Citizens Affairs para makapili po sa kanilang barangay ng 300 na pinakamatatanda po sa kanilang mga barangay. So ang magtutugo po ngayon dito ay 300 pero ito po ay kick-off lamang. Sa mga susunod na linggo ay mamimigay po tayo ng higit na 20,000 vaccine sa ating mga kababayang Bacoreño. So dito lang po yan sa Bacoor. Dahil sa Bacoor at home ka dito. Ayan. At nag-aanyaya po si Dr. Tina Alberto. Muli, invite natin Doc, lalo na magpabakuna ngayon diyan po sa, ano pa po bang mga ibang mga activities pa natin ang nakasalang bukod po sa bakunahan? Po sa bakunahan magkakaroon po tayo ng Zumba para po sa mga senior citizens. So sila po ay magko-compete sa isang Zumba competition. Magkakaroon din po tayo ng town hall meeting para maunawaan po ng mas makararami kung ano po ba ang kahalagahan ng flu vaccine. And then after po na we will have some meeting po with the press para din po maipaliwanag sa mas nakakarami nating kababayan kung ano po ba ang kahalagahan ng pagbabakuna. At gayon din po para ma-encourage natin yung ating mga mambabatas, ang ating gobyerno na magbigay ng mas malawak na suporta. Hindi lamang po sa pagbabakuna sa trangkaso. Tayo po ay nag-advocate din na sana mabakunahan ng libre sa pulmonya ang ating mga matatanda. At saka marami pa rin nag-aagam-agam talaga ngayon, Doc, na pagdating sa bakuna, siguro bunga na rin ng mga nakaraang pangyayari pero napakahalaga ng pagbabakuna lalo na sa polio. Opo, actually nauunawaan naman po namin yung agam-agam kaya nga po lahat ng effort ginagawa namin para ma-reach natin yung ating mga kababayan na hanggang ngayon po ay natatakot magpapakuna. Sa tagal ko pong doktor, napakadami ko pong sakit na nakita na nakabatay at nakakamatay pa rin dahil po walang mga bakuna yung mga bata. So, nandito po kami para magbigay liwanag. Kung kayo po yung mga katanungan ay we will gladly answer po your questions para mas maunawaan ninyo at para po sa aming mga doktor talagang kung naalala nyo po nung COVID, Doc, wala po tayong bakuna. Siguro hanggang ngayon naka-lockdown pa rin po tayo. So, tayo po yung natatakot sa bakuna, alalahanin po natin na the world was saved from the pandemic because of vaccination. At marami ang talagang Doc, yung proper education sa ating mga kababayan para mas maunawaan yung kahalagahan ng pagbabakuna at huwag matakot lalo para sa atin ding mga anak hanggang sa paglaki nila yan.
Opo, kaya po natutuwa po kami sa ating mga kasama sa press na nagbibigay po lagi sa amin ng panahon, oras para po makapagbigay unawa sa ating mga mamamayan ng kahalagahan ng pagbabakuna. Sige po Doc, baka meron po kayong gustong ipananawagan na rin or pasalamatan sa atin pong isasagawang bakunahan ngayon dyan sa Bacoor City Hall. Una sa lahat, gusto po naming pasalamatan ang aming City Mayor, Mayor Strike Di Revilla sa suporta na binigay po sa Race Coalition para po masakatuparan ng aming pagpopromote ng pagbabakuna sa mga katandaan. Ikalawa, nagpapasalamat din po kami sa Department of Health sa pagbibigay ng bakuna sa aming mga mamamayan at ini-encourage pa rin po natin ang ating mga mambabasas, ang PhilHealth, ang Department of Health na suportahan ang lahat ng aming mga kampanya sa pagbabakuna sa ating mamamayan. Sana hindi lang po sa mga indigent senior citizens kasi po ngayon ang libre lamang po ay mga indigent. Sana po mapagbigyan lahat po ng mga nangangailangan sa ating komunidad. Ikaapat, maraming salamat po sa aming mga partner sa press. Napakahalaga niyo pong partner, lalo na po ng pandemic, damang-dama po namin yan. Sa pagpapalawak po ng pag-unawa at pagtanggap or acceptance sa pagbabakuna sa ating mga mamamayan. So maraming salamat po sa inyong lahat. Maraming salamat po Doc Tina at asahan nyo ang suporta lalo pagdating sa kalusugan, number one priority, lalo maraming nakikinig sa atin ngayon na senior citizens at pati na rin sa kanilang mga anak. Doc Tina, maraming salamat at magandang umaga po. Good morning po. Good morning po, Dr. Tina Alberto, trustee ng Philippine Foundation for Vaccination. Bagong balita, bagong impormasyon, kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! 5 minuto makalipas ang alas 5. Pilipinas! Kasama na natin si Ms. Rhea Torres ng DOST Pag-asa. Ma'am Rhea, magandang umaga po. Magandang umaga po sa ating mga taga-subaybay sa magiging lagay po ng panahon natin ngayong araw. Sa kasalukuyan ay wala pa po tayong binabantayan na LPA o bagyo sa loob at labas ng ating Philippine Area of Responsibility, ngunit malaking bahagi po ng ating bansa ay makakaranas po ng maulan na panahon dulot po ng epekto ng shear line, pati na rin ng Intertropical Convergence Zone at ng amihan. Magiging maulan po ang panahon na makulimlim na panahon na may kasamang mga kalat-kalat mga pagulan sa buong Mindanao, pati na rin sa Eastern at Central Visayas, gayon din sa Negros Island region ngayong araw dulot na epekto nitong Intertropical Convergence Zone. Samantalang sa may bahagi naman po ng Quezon, sa Laguna, pati na rin sa Bicol region, asahan din po natin yung mga pag-ulan dulot naman ng epekto ng shear line. Meanwhile, sa areas naman po ng Cagayan Valley, Cordillera Administrative Region, pati na rin sa Aurora, magiging maulap din po yung papawayan na may kasamang mga pag-ulan dulot na epekto ng hanging amihan. At sa Metro Manila, pati na rin sa nalalabing bahagi po ng ating bansa, patuloy pa rin po yung generally fair weather conditions. Di ba na lamang po yung mga posibilidad ng mga biglaan o mga panandali ang buhos ng ulan dulot ng mga isolated na mga pag-ulan. Sa kalagayan po ng ating karagatan, may gale warning po tayo babala sa matataas mga pag-alon sa dagat baybayin ng Northern Luzon. Inaasahan po natin yung maalon hanggang sa napakaalong karagatan, kaya delikado pong pumalaot, lalong-lalo na po sa ating mga kababayan na may mga maliit na sakyang pandagat. At sa mga susunod na araw, particularly this coming weekend, ay asahan po natin malaking bahagi ng Visayas, pati na rin ng Mindanao at Southern Luzon ay magiging maulan ng panahon dulot po ng epekto ng shear line, pati na rin ng ITCZ. Kaya pinag-iingat po yung ating mga kababayan sa mga posibilidad, mga pagbaha, pati na rin pagguho ng lupa. Yan ang politas mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Rhea Torres po, magandang umaga, ingat po tayong lahat. Maraming salamat, Ma'am Rhea Torres ng DOST Pag-asa. Bagong balita, bagong impormasyon, kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Binabati rin natin ngayon ang lahat ng mga may birthday. At happy birthday dahil November 29 ngayon ang ating Kuya Boy RH29 Boy Gonzales ng happy birthday. Kaya pala nangangamoy pansit na, no? And then kay Sir Andy Verde na magbe-birthday naman bukas. Happy birthday po. Sa iba pa nating mga balita, 300 pari kabilang ang 12 obispo mula sa iba't ibang diocese sa Luzon, Visayas at Mindanao ang lumagda bilang mga conveners ng Clergy for Good Governance o CGG, isang samahan na ilulunsad ngayong araw.
Ang Clergy for Good Governance na may temang Makadiyos, Makapilipino ay naglalayong isulong ang mga prinsipyo ng mabuting pamamahala, pagtataguyod ng karapatang pantao at pagbuo ng isang makatarungan at progresibong lipunan para sa mga Pilipino. Ayon sa samahan, ang kanilang pangunahing misyon ay tumugon sa mga pangangailangan na mahihirap, isulong ang kapakanan ng nakararami at itaguyod ang mga aral ni Kristo at ng simbahan. Layunin nilang pagtuunan ng advokasya para sa makatarungan at maayos na pamamahala, lalo na sa nalalapit na 2025 national and local elections. Naganapin ang paglulunsad ng Clergy for Good Governance sa isang misa na pangungunahan ni Novaliches Bishop Roberto Gaa at Cubao Bishop-elect Elias Ayuban Jr. sa Mary Immaculate Cathedral sa Cubao, Quezon City mamaya pong alas 10 ng umaga. Bahagi na manifesto ng samahan ng pagtupad sa tungkulin ng simbahan bilang tagapaghatid ng mabuting salita sa mahirap at tagapagtaguyod naman ng katarungan batay sa aklat ng Lucas Kapitulo 4 versikulo 18 hanggang 19. Samantala, kumpiyansa naman si dating Senador Antonio Trillanes na sapat ang mga ebidensyang nakalap nito upang makulong si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kasong kinakaharap nito sa International Criminal Court o ICC. Si Trillanes ay humarap sa ika-12 pagdinig ng House Quad Committee upang linawin ang umano'y kaugnayan ni Duterte sa kalakalan ng ilegal na droga. Sa kanyang mahigit isang oras na presentasyon, inilatag ni Trillanes ang kaugnayan ni Duterte sa mga personalidad na sangkot sa bentahan ng ipinagbabawal na gamot at ang paggamit nito sa War on Drugs campaign upang maitago ang tunay na ginagawa nito. Sinabi ni Trillanes na ang DDS na ang ibig sabihin dati ay Duterte diehard supporters ay nangangahulugang Duterte Drug Syndicate. Tinanong ni Batangas 2nd District Representative Jervil Jinky Luistro si Trillanes kung ano ang motibasyon nito sa pangangalap ng mga ebidensya laban sa Pangulo. Iniimbitahan ng ICC si Duterte kaugnay ng mga patayan na umabot sa 30,000 ang bilang sa pagpapatupad ng War on Drugs campaign. Karamihan sa mga kaso ng pagpatay ay hindi naresolba at pinaniniwala ang kaso ng extrajudicial killings o EJK. Sa iba pang mga balita, muling iginiit ng customs broker na si Mark Taguba na sangkot sina Davao City Representatives Paulo Pulong Duterte sa bayaw nitong si Manases Manscarpio at iba pang miyembro ng tinaguriang Davao Group sa pagpuslit ng 6.4 bilyong pisong halaga ng imported na shabu noong 2017. Sa kanyang pagdalo sa House Quad Committee, muling kinumpirma ni Taguba na kasalukuyang nakakulong dahil sa kanyang papel sa pagpoproseso ng ipinuslit na kargamento ang kanyang pahayag noong 2017 sa pagdinig ng Kongreso. Inihayag ni Taguba na hindi siya uurong sa kanyang testimonya sa kabila ng patuloy na harassment at banta sa kanyang buhay. Binigyan diin pa ni Taguba na kailanman ay hindi niya binawi ang kanyang alegasyon na paninindigan at nananatili ang ibinigay na pahayag sa Senado at Kamara kahit 7 taon na ang nakalilipas. Inamin ni Taguba na humingi siya ng paumanhin sa anak ng nooy Pangulo sa isang press conference dahil sa matinding pressure, ngunit iginiit na hindi ito nangangahulugan na pagbawi ng kanyang pahayag. Inakusahan ni Taguba ang Davao Group na pagmamanipula sa mga operasyon ng customs gamit ang pangunahing kontak kabilang na si Davao City Councilor Nilo Abeleria. Ayon kay Taguba, nagbayad siya ng 5 milyong pisong enrollment fee kay Abeliera upang magamit ang serbisyo ng grupo at makakuha ng access kay Pulong Duterte. Samantala, nangako naman ang mga pinuno ng Kamara de Representantes na tututukan ng mga kaso ng pagpatay ng mga opisyal ng gobyerno sa Pampanga upang makamit ng mga biktima ang kanilang inaasam na katarungan. Ipinahayag din na Senior Deputy Speaker Aurelio Dong Gonzales Jr. at Representative Dan Fernandez ng Santa Rosa City sa Laguna ang kanilang pangako noong Martes ng hapon sa pagsisimula ng investigasyon ukol sa pagpatay sa hindi bababa sa 6 na lokal na opisyal sa 3 distrito ng Pampanga. Ang Committee on Public Order and Safety na pinamumunuan ni Fernandez na nagsasagawa ng investigasyon na bunga ng privilege speech ni Congressman Dong Gonzales na siyang naghain ng Resolution number 2086
na humihiling ng investigasyon sa insidente. Sa loob ng 2 taon at 7 buwan, hindi pa rin nare-resolba ng regional, provincial at lokal na pulisya ang pagpaslang at nananatiling malaya ang sospek sa pagpatay. Bagong balita, bagong impormasyon, kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! 15 minuto makalipas ang alas 5. Proteksyon laban po sa mikrobyo, dalawang formulation ng family alcohol na pwede nating pagbinian. Yung family 70% isopropyl alcohol, especially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories, pero okay na okay din po sa mga households. Very effective yan sa disinfection at sterilization. Ganyan na bagsik ng family, 70% isopropyl alcohol, maghapon man natin gamitin, no problem. Hindi po manunuyo ang ating mga kamay dahil meron po itong moisturizer. Yun namang mabangong family rubbing compound improval cologne, yun po yung mabangong isopropyl alcohol na ginagamit po ng mga masahista, mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga komadrona, for sponge bathing and other cleansing purposes. Family rubbing alcohol parang di siya reachable na sa mahabang panahon, mabibili sa namang butik at convenience stores nationwide. Family rubbing alcohol, hindi lang pampamilya, pang sports pa. Magandang umaga, Pilipinas! Okay, oras po natin, 12 minuto na po. 5:22 ng umaga. Good morning sa ating mga nakikinig sa DZRH live streaming. And of course, sa Transistor Radio via 666 kHz. Texter 0893. Good morning na nakikinig dyan sa Eastwood Residence sa San Isidro Rodriguez, Rizal. Good morning po gayon din kay Texter 0588. Na nakikibalita sa mga centenarians kung may pag-asa ba yung pagka 80 years old and above makukuha na. Oras po natin 5:23 ng umaga, makibalita muna tayo. Ano na ang presyo ng mga pangunahing bilihin dyan sa 7th Avenue Grace Park sa Caloocan? Nagtaas na. In demand ba ngayon o mahirap pa humuli ngayon ng isda? RH23, Edwin Duque. Edwin. Good morning, UL. Nangangamoy na yung presyuhan ng Kapaskuhan dahil ilang araw na lang ay Pasko na. Kaya yung presyo ng mga isda, gulay at mga karne ay tuloy-tuloy yung pagtaas. Dahil sa araw na ito, UL, 30 pesos yung itinaas ng kilo ng baboy. 330 yung presyo. Noong nakarang araw lamang ay nasa 310. Habang yung kasi may 330 rin. Yung yun po ay 370. 20 pesos yung itinaas. Yung presyo naman ng itong presyo ng baka ay 12 pesos yung itinaas. Nasa 440 bawat kilo. Ang kambing ay hindi gumalaw yung presyo dahil natiling 500 pesos yung bawat kilo. Ang presyo naman ng bangus Dagupan ay 240. Ang bangus Bulacan ay 200. Ang tilapia, 160 yung buhay. Habang yung frozen ay 120 pesos bawat kilo. Ang galunggong ay 250 ang kilo. Ang tamban naman, ito yung tamban na talagang magugulat ka sa presyo ng tamban dahil pumapalo ito ng napakataas ko na ng presyo ng tamban ngayon. Mahigit 300 yung tamban, habang yung maya-maya 500, ang 400 hanggang 480 pesos yung bawat presyo. Pero nitong mga nakarang araw, mabibili mo lamang ito ng 380 bawat kilo. Yung tulingan naman ay 280, yung pusit lumot 450, ang pusit calamares naman ay 240 pesos bawat kilo. Sa gulay naman, ang presyo ng talong ay di pa rin mapigilan yung pagtaas. Nasa 200 pesos na yung bawat kilo. Habang yung sitaw na maiksi, malibili ng 80 pesos yung bawat kilo at 180 naman yung mahaba. Yung kalabasa, 22 pesos yung kilo. Ang palaya naman ay 150. Ang siling labuyo ay 300 pesos. Yung panigang, 180. Yung bell pepper, mabibili ng 200 hanggang 280. At ang pinakamahal nito, yung pinaka-presko ay 300 bawat
kilo. Sa presyo naman ng patatas, mabibili ng 120, ang carrots 150, abang yung sayote naman, mabibili ng 80, yung medyo kalitan at yung magagandang klase, mabibili ng 100 pesos bawat kilo. Sa presyo ng bigas, ang pinakamahal pa rin ay 70 pesos, yung bigas na maputi, pinakamaputi ito. Yung pinakamura naman, ito yung Mindoro rice, yung broken rice pa rin, ay mabibili ng pinakamura ng 50 pesos, pero maputi naman yung klase ng bigas. Yan ang ating price monitoring report mula pa rin dito sa 7th Avenue sa Grace Park, Caloocan. Reach 23. Edwin na kinagulat sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, RH23 Edwin Duque. Bagong balita, bagong impormasyon, kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Alas 5:26 ng umaga. Ako po si Lisa Macuja Elizalde na nag-aanyaya sa inyong samahan kami muli sa pagbabalik ng Art to Art alas 3:30 ng hapon dito sa DZRH Radio. At mga kalapit na mga probinsya, baka gusto nyo silipin ngayong weekend ang St. Monique Ballet, the most prestigious project ngayon dyan po sa Binangonan, Rizal. Meron po silang model townhouse dyan, yung Bianca. Two-story townhouse yan with balcony, may 2 hanggang 3 bedrooms. Pwede nyo ma-avail through Pag-ibig Financing at less than 20,000 pesos a month. 30 years to pay. Tawag lang po sa 0917-719-7908 para po sa karagdagang detalye. Ulitin natin ang 0917-719-7908. Yan ho yung pagkagising ho ninyo at gusto ho ninyong makalanghap ng malamig na simoy ng hangin, sabay tingin ng magandang tanawin. Yan po ang St. Monique Ballet, the most prestigious project ngayon sa Binangonan, Rizal. Huwag kalimutan magbaon ng proteksyon laban po sa mikrobyo. 2 formulation ng family alcohol na pwede nating pagbinian. Yung family 70% isopropyl alcohol, especially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories. Pero okay na okay din po sa mga households. Very effective yan sa disinfection at sterilization. Ganyan na bagsik ng family, 70% isopropyl alcohol. Maghapon man natin gamitin, no problem. Hindi po manunuyo ang ating mga kamay dahil meron po itong moisturizer. Yun namang mabangong family rubbing compound improve alcohol. Yun po yung mabangong isopropyl alcohol na ginagamit po ng mga masahista, mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga for sponge bathing and other cleansing purposes. Family rubbing alcohol parang di siya reachable na sa mahabang panahon. Mabibili sa namang butik at convenience stores nationwide. Family rubbing alcohol, hindi lang pampamilya, pang sports pa. Magandang umaga, Pilipinas! Kasama na ho natin sa ating linya ang Presidential Advisor for Poverty Alleviation, si Secretary Larry Gadon. Secretary Gadon, sir, magandang umaga po. Si Yuel Reyes po ito sa pangalan ni Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Jewel, at magandang umaga sa lahat ng mga taga-subaybay. Opo, Secretary, kamusta po? Ilang araw na rin nang nakalipas nang mula po ng inyong i-file ang disbarment case laban kay VP Sara Duterte. Mataas ho ba ang pag-asa po ninyo na papanigan ito o didinggin ito ng Korte Suprema mismo? Actually, Jewel, ako ay hindi umaasa na kumilos ang Supreme Court dyan dahil ang Supreme Court ay bias at highly political. Kung tutuusin, ito ay pangatlo na disbarment complaint kay VP Sara pero hindi kumikilos ang Supreme Court. Yung una niyang disbarment case ay yung pinagsusuntok niya yung sheriff na tauhan ng Supreme Court na nag-i-implement lamang ng isang order ng Regional Trial Court of Davao. Pero hindi siya pinansin doon ng Korte Suprema. Pangalawa ay noong October pa ay meron nang nagpadala ng letter sa kanila sa Supreme Court na rereklamo na dapat ay madisbar si Sara doon sa kanyang tinuran
doon sa kanyang statement na ipahuhukay niya ang libing ng yumaong Presidente Ferdinand Marcos Sr. At ito'y itatapon sa dagat. Yun ay isang malaking kabastusan yun. At talagang sa ating kultura mga Pilipino ay yun ay talagang labag na labag. At itong aking inihain na disbarment complaint dahil doon sa kanyang pagmumura na ginawa kay Presidente Bongbong Marcos, kay First Lady Lisa at kay Speaker Martin. At yung matindi pa doon, yung kanyang sinabi na meron siyang pinagbilinan na tao na patayin si BBM, si Lisa at si Martin. So ito ay matibay na dahilan na siya ay hindi na nararapat na maging member of the bar. Kasi ang sinasabi ko dito, kung ako nga na lesser offense, ginawa nila yung agad-agad sinuspende ng walang due notice, walang due process, basta na lang in-announce yung suspension, at wala namang nagrereklamo, kundi ang sabi nila, motu proprio daw. At yung naging sanhi ng aking disbarment ay yung video daw na in-upload ko sa internet. Dinismiss nga ng kaso ng Department of Justice yung kaso na inihain sa akin dyan dahil hindi naman napatunayan na ako nag-upload ng video. Dahil meron palang procedure na kailangan meron munang certification coming from the Anti-Cybercrime Division ng CIDG para matukoy. Dahil sila ang may kakayahan, sila ang may teknolohiya para malaman kung kanino nanggagaling ang mga uploading sa internet. So walang walang ebidensya. So dinismiss siya ng Quezon City Prosecutor Service. At yan naman ay kanilang nag-file din sila ng motion for reconsideration, dinismiss pa rin. Kasi nga walang ebidensya. And still the Supreme Court went ahead with my suspension and with my disbarment. Samantalang itong si VP Sara ay nanuntok ng tauhan ng Supreme Court na naggumagawa lamang ng pag-perform ng kanyang duty bilang sheriff. Tapos meron pa itong si Laila de Lima, she sabi nila immoral daw yung ginawa ko. Ito si de Lima, she admitted before a Senate hearing, watch over national television by millions of Filipinos all over the country. Inamin niya na meron siyang illegal, immoral, illicit relationship with their married driver. And still, the Supreme Court did not bother to sanction her. At isa pa, si Laila de Lima, siya ay nag-defy ng order ng Supreme Court, yung TRO na inisyu ng Supreme Court, para wag pigilan si former President Gloria Macapagal Arroyo na magpagamot sa abroad. Instead, defiance of an order of the Supreme Court, hindi nila kinante si Laila de Lima because at that time she was the Secretary of Justice. Tapos ako meron lang video na hindi naman ako nag-upload Ako yung pinag-initan. Talaga anti-Marcos kasi itong Supreme Court Anti-Marcos. Anything na basta ma-decide nila against Marcos gagawin nila. Nakita mo nga yung petition ng electoral protest ni BBM, hindi nila ni-resolve. Simple lang naman yung kung ika-count yung tatlong regions na boto o hindi, pero hindi nila ni-resolve. Paano po ito, Sec, kung nakikita nyo po na bias yung Korte Suprema? May susunod ho ba kayong pinaplanong hakbang na directly naman sa ating mga mahistrado? After ba nito, may pwede bang akyatan matapos ang Korte Suprema? Ang aakyatan ko nito ay yung Kongreso na. Magpa-file ako ng impeachment case laban sa kanila dahil hindi sila fair. They are not true to their sworn statement that they will uphold the law. Kasi ang nangyayari dito, ina-apply nila yung batas, doon sa galit sila. Pero doon sa mga hindi nila kagalit, doon nila ina-apply.
May mga nagtatanong po, Sec, kung hindi nyo rin ba isasama ang kanyang Chief of Staff na si Attorney Zulaika Lopez na isa ring abogado at isang sa nangyari, kaya nga siya napa-contempt sa Kamara, yung hinarang yung COA na ibigay sa Kongreso yung resulta o yung audit report. Yan ay aking pinaghahandaan na ngayon at alam mo kasi sobrang busy tayo ngayon. Nakikita mo talagang administrasyon napaka-busy. Si Presidente sa isang araw ay 3 lugar ang pinupuntahan na malalayo upang magbigay tulong sa ating mga kababayan. At kami naman ay nakatutok din sa mga ginagawa ng Presidente. At itong tungkol niyan sa disbarment ni Attorney Lopez na yan ay aking haharapin yan sa mga susunod na araw. At yan ay hindi rin natin palalampasin sapagkat yan ay hindi pagsunod din yan sa ating batas. Yan ay aking hindi ka-actionan. Opo. Yung reaksyon nyo po, Sec, sa posisyon naman ng Integrated Bar of the Philippines na hindi nag-react po sila kay Attorney Zulaika Lopez na mananatili silang non-political, hindi sila makikialam sa issue na ito? Alam mo, yung IBP, isa pa rin bias na na organization Alam mo ba na ako nire-recommenda nilang i-disbar. Alam mo kung bakit? Kahit na napakababaw ng dahilan, nasuspindi na ako ng 1 year hindi pa ba sapat yun doon sa napakababaw na dahilan? Alam mo, tinutulak talaga nila yung disbarment ko. Alam mo kung bakit? Kasi yung former president ng IBP na yan ay asawa ni Attorney Milagros Cayosa na Deputy Court Administrator na aking hinarang ang kanyang application, ang kanyang appointment as one of the justices of the Court of Tax Appeals. Kasi at that time, kinasuhan ko sila kasama si former CJ Lourdes Sereno. Kinasuhan ko sila sa mga anomalya nila dyan sa Supreme Court. Kaya galit na galit sa akin yung IBP na yan dahil naharang ko yung appointment ni Milagros Cayosa bilang Justice of the Court of Tax Appeals. Kaya ganyan sa akin yung mga yan Talagang mga mortal ko ng kaaway yung mga yan. Kaya sinasabi nyo ho na kung hindi mahina talaga yung pag-asa, bagamat mabuti na lang din na at least nandyan yung kaso kahit versus BP Sara, at least kahit natulog, anytime pwedeng buhayin, pwedeng dinggin at nagpatong-patong nga in fact. Oo, at least malalaman ng ating mga kababayan na meron tayong dysfunctional at saka damage in Supreme Court. It is a damaged institution kasi ginagamit din nila sa politika. Napakaraming mga cases diyan na natutulog na ang tagal-tagal nilang desisyonan pero hindi nila ginagawa. Ang inaatupag nila yung makapagpamulitika din sila. Isang example, yung napakalaki ng issue ng constitutional amendment. Merong kaso doon na inihain para lang bigyan ng interpretasyon yung sinasabi sa saligang batas na the Congress voting as one para doon sa constitutional amendment. Napakatagal na i-file ng petition na hindi naman nila ginagalaw. Samantalang that is an issue. That is a very urgent issue. That is a very urgent matter. Kaya hindi matuloy-tuloy yung ating amendment ng Constitution because of that question na whether the Congress may vote as one or separately. Kasi maliwanag yung nasa saligang batas na they will vote as one. Pero hindi nire-resolve ng Supreme Court yun. We have to remember that the Supreme Court is the interpreter of the laws. Yun ay tungkulin nila yung pag-interpret niyan, pero hindi nila ginagawa. Kasi gusto nila i-disbar si Atty. Gadon. Sec, panghuli na lamang po at ngayong araw ko di nagkakamali, inaasahang haharap si Vice President Sara Duterte sa NBI. Meron ho ba kayong gustong sabihin kung nakikinig man siya ngayon? Oo, ang pinakamaganda niyan, ito ay panawagan ko kay Vice President Sara Duterte Carpio. Mag-resign ka na. Kasi siguradong napakarami mong haharapin na problema. Dahil ikaw din ang may kagagawan nitong problema mo.
bakit mo sinisisi si Pangulong Bongbong Marcos at si Martin dyan sa problemang ikaw ang may likha? Unang-una, humingi ka ng more than 2 billion na budget sa OBP, which is more than double than the previous Vice President. And ngayon, doon sa more than 2 billion na budget na hinihingi niya VP Sara, ay 600, almost 700 million. Imagine that. 700 million confidential in intelligence funds. So, nung tinanong siya ng Kongreso, bakit napakalaki ng hinihingi mong confidential and intelligence funds? Eh di, nausisa tuloy yung mga pinaggamitan niya ng confidential funds dati. Isipin mo, saan ka ba naman nakakita na 125 million disbursed in 11 days? Eh, hindi naman siya police agency. Meron ba siyang network para gawin yon? Meron ba silang mga nagkaroon na sila ng talagang mga tao na kanilang natukoy na para gumawa ng intelligence work sa kanila? Eh, yun nga police agencies, military agencies, hindi kayang gawin yun na in 11 days uubusin nila 125 ang ganun kabilis. Oo, at hindi lamang yun. Ito, lumabas na itong huli na puro ghost persons pala yung pinagbigyan niya ng pera. How will you explain yung Mary Grace Piatos? Hanggang ngayon, di pa rin makita. Hindi makita yung tao. At Mary Grace, hindi lamang yun. Ito talagang sadyang katawa-tawa. Mary Grace Piatos, Fernando Tempura, Carmelo Nova, meron pang Uwisi. Halatang inimbento lahat yung pangalan. Kaya ito, si VP Sara, she is already right for a graft and corruption case. Dahil na ito ay talagang halatang halata mo na winaldas niya yung pera na hindi totoo, walang katotohanan yung confidential funds niya. Okay po. Sek, medyo maikli lang ating oras pero sa susunod sana maulit ulit, Sek? Anytime. Oo, tawagan nyo lang ako. Maraming salamat po. Magandang umaga. Salamat at magandang umaga, Joel, at magandang umaga sa lahat. Secretary Larry Gadon, Presidential Advisor for Poverty Alleviation. Magandang umaga, Pilipinas! Doktora, may mga isang oras bago tayo matulog, 2 kapsula para ma-achieve natin ang benepisyo ng Ultabayo. Ano ba yung Ultabayo? Ito po yung postbiotic with Lactococcus lactis strain plasma. Dumaan po ito sa mahabang clinical trial sa Japan, hindi po kwentong kutsero o mga testimonial. Ang bawat kapsula ng Ultabayo ay nagtataglay ng 50 billion cells ng Lactococcus lactis strain plasma. Kaya napaka-potent po nito na pagpasok sa ating katawan, ina-activate po nito yung commander ng ating immune system, yung plasmacytoid dendritic cell. Yan po naman ang nagtataboy ng mga toxin sa ating katawan habang tayo po natutulog. Kaya na-achieve na natin ang magandang tulog, magandang pahinga. Kinabukasan may sapat na sigla, sapat na lakas upang harapin ang mga pagod, puyat at stress. Ang Ultabayo po ay available sa Lazada at Shopee. Siguraduhin lamang galing po ito sa Tioxis Health Ventures. Kung meron pa ho kayong mga katanungan, o pwede kayong mag-text sa 0917-110-6580 or any question under the sun, pwede ho ninyong ipapukol sa ating pong mga medical experts. Huwag lang hong mangungutang ha. Ang Ultabayo po ay available sa Mercury Drug, Amesco Drug, Pasmed Pharmacy, John's Pharmacy at Curamed. Pero huwag natin kalimutan, ang Ultabayo po ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Umaga, Pilipinas! Balita muna tayo, 11 bilyong pisong halaga ng bulletproof vest at iba pang donasyon tinanggap ng Philippine National Police. Balita mula kay RH52 Edniel Parosa. Edniel. Joel, tumanggap ang pulisya ng mahigit sa 11 milyong pisong halaga ng mga donasyong kagamitan mula sa Philippine National Police Foundation Incorporated. Kabilang dito ang mga bulletproof vest, mga bisikleta at CCTV system, maging mga gamit sa administrative duties gaya ng computer, printers at iba pa. Mismong si PNP Chief Police General Romeo Francisco Marbil ang nauna sa turnover mula kay PNP-FI Chairman at dating PNP Chief former Senator Panfilo Lacson. Sa programang isinagawa sa Camp Crame, binigyan din ni Marbil na magagamit ang mga donasyong ito para mapalakas ang logistical at operational performance ng buong PNP sa buong bansa. Ito si Edniel Parosa, nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat Edniel Parosa. Samantala, para sa mga leader ng Kamara de Representantes,
Isang diversionary tactic lamang ang pahayag ni Vice President Sara Duterte na ang nilulutong impeachment complaint laban sa kanya ay ginagamit na pantakip sa mga kakulangan ng administrasyon sa taong bayan. Ayon kay House Assistant Majority Leader at Zambales Representative J. Kong Hoon, si Duterte umano ang gumagamit ng issue upang matakpan ng investigasyon kaugnay ng maling paggamit nito ng milyong-milyong confidential fund ng OVP at DepEd. Gihit ni Kong Hoon, ang tunay na usapin dito ay may nawawalang pera ng gobyerno, hindi naging tama ang gastos, nagkaroon ng kapabayaan sa paghandle ng confidential funds at kailangan ay may managot. Samantala, binanata naman ni Senadora Amy Marcos ang mahal na presyo ng kuryente sa Pilipinas pero putol-putol naman ang serbisyo. Sabi ni Senadora Amy, nananatili pa rin ang Pilipinas bilang isa sa mga bansa sa Asia na may pinakamataas na electricity cost. Problema anya ng pamahalaan kung paano susolusyonan ng mahal na kuryenteng banta sa pagsulong ng ekonomiya. Paliwanag ni Senator Amy, nakakaapekto ang issue sa kuryente sa mga negosyo, goods production hanggang sa mga consumer. Hadlang niya ito upang mas maging competitive ang ekonomiya ng Pilipinas. Pinatataas pa ang presyo ng ibang mga bilihin at ibinababa ang standard of living ng maraming Pilipino. Idiniin ni Senadora Marcos na direktang nakaaapekto ang mataas na presyo ng kuryente sa operational expenses ng mga negosyo, kaya umaangal ang mga large-scale manufacturing company na may mataas na konsumo. Sinigundahan ng babaeng Marcos ang sinabi ng Cebu Chamber of Commerce and Industry na makaahon sa kahirapan ng 200,000 pamilya sa Central Visayas pa lamang kung matatag ang energy security at economic growth ng bansa. Maganda umaga, Pilipinas! Panalo ang Pasko sa Teaser H. Dahil sa Pasko Panalo, mas malakas promo. Puntahan na natin ang location ng ating roving team. Namamas po! Nasa Barangay Bahay Toro, Project 8 sa Quezon City, ang ating ninong Sherwin Alfaro. Sherwin, good morning. Yes, good morning, Yuen. At swerteng-swerte ngayong umaga na nakilala natin itong ating winner na mantakin mo. Sabi niya kanina, imposible yata mapuntahan yung lugar nila dito sa Bahay Toro dahil nasa dulo, liblib na street to. Anong street po ito, nanay? Deropa. Pangalan niyo po? Ching Agustin. Mami Ching, palagi kayo nakatune in sa DZRH? Yes po. Ano sabi nyo kanina na every time, nagulat nga ako, dumating kayo, imposible na pupunta kayo dito kasi alam po, umiikot kayo eh. So lang nagulat ako pagbili ko ng kape dun sa tindahan, may nagsabing kasama ko na kapitbahay namin. O tita, sabi niya, nandiyan yung DZRH. Ha? Talaga? Ayun, sabi nga, baka gusto mo. Ayun nga, umikot kayo, hinintay namin kayo. Kasi tinanong niyo daw siya. Ay, wala siyang alam. Tapos sige, tayo natin. O, yun. Yun na, lumabas kayo. At sino paborito niyo sa DZRH sa pinakikinggan? Sino si Palmones? Oo. Meron pa isa, pwede pang bangutin ng dalawa. Si Katoning at saka si Jerry Baha. Yun, no? Saka meron pa. Oo, yun. Dahil paborito mo si Katon Ying, si Jerry at syempre si Angelo Palmones. Ito meron kang 1,000 pesos. Yes, thank you. Yan, at syempre meron kayong DZRH No Subena Pack. Ayan, no? Ayan. Thank you. At meron din kayong DZRH merchandise, kagaya ng t-shirt at ng DZRH umbrella. Ayan. Para kayo po. Ano masasabi nyo? Thank you very much po sa inyo DZRH. It's a miracle na pumunta kayo dito sa amin. Salamat po. Ako, maraming salamat din at congratulations sa inyo sa mga nais manalo ng 1,000 pesos. Lagi tumutok sa DZRH Pasko Panalo Promo. RH number 6, Sherwin Bata Alfaro, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Sherwin Alfaro at kay Nanay. Maganda umaga, Pilipinas! Mag-showbiz na tayo. Movie industry masaya sa suporta ng First Lady sa industriya. Balitang hatid mula kay Tita Gorgie Rula. Tita Gorgie. Sobrang na-appreciate ng mga film producers at iba pang stakeholders ng film industry ang suportang ibinigay ng First Lady Liza Araneta Marcos. Kamakailan lang ay nag-organize ng meeting ang First Lady sa kanila at nabuo ang grupong tinawag nilang Cine Gang Incorporated.
Ilan sa mga dumalo ay sina Vilma Santos, Christopher De Leon, Tirso Cruz III, Direk Joey Reyes, MMDA Chairperson Attorney Don Artes, Rosel Monteverde ng Regal Films at iba pang mga film producers. Nakipag-usap si First Lady sa kanila para iparating ang todo niyang suporta at kung ano pa ang pwede nilang maibigay na tulong para sa ikauunlad ng ating movie industry. Naitayo itong Sinigang Incorporated na isang non-stock, non-profit company para magbigay suporta sa local movie industry. Naging bahagi na rin ang First Lady sa ngayong taong Metro Manila Film Festival na nasa 50 years na. At bukod pa riyan ay magkakaroon pa ng konsyerto sa palasyo na gaganapin sa Malacanang sa December 15. Nilinaw din ng grupo na itong pakikipagpulong ng First Lady sa kanila at sa mga taga-buong movie industry ay wala raw halong politika. Sa kanilang pag-uusap ay never daw nila talagang pinag-usapan ang politika, kaya nagkakaroon ng pag-asa ang mga taga-film industry sa ipinapakitang suportang ibinibigay ng Marcos administration. Gorgie Rula po nag-uulat mula sa showbiz ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Bagong balita, bagong impormasyon, kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Overtime na tayo. Yan na po ang kabuuan ng mga balitang itinampok sa Magandang Umaga Pilipinas. Inyo pong nakasama sa pangalan ni Kuya Angelo Palmones. Bago tayo magtapos, nabati natin ng 41st Sabbath anniversary ang kapatid na Daniel Razon ng members ng Church of God International. Happy Sabbath anniversary po, Kuya Daniel. Muli po ito si Yuel Reyes hanggang sa Lunes para sa isa na namang edisyon ng Magandang Umaga Pilipinas. Susunod na ang 2x2 at ang ACS Balita. This time